Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Sudra Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Sa gitna ng mundong babago-bago, kung saan ang sitwasyon ay hindi natin kontrolado at ang mga pangyayari ay tila parang alon na minsan ay banayad at minsan ay napakalakas, may isang katotohanang nanatiling matatag. Ang Diyos ang ating solid rock. Ang The Solid Rock ay hindi lamang isang awit. Ito ay isang pagpapahayag ng pananampalataya. Isang deklarasyon na sa kabila ng unos, sa gitna ng pagdududa, at kahit sa mga sandaling tila nawawala ang liwanag, may isang matibay na pundasyon na hindi kailanman guguho. Ang batong ito ay sumisimbolo kay Hesukristo, ang ating sandigan, ang ating kanlungan, at ang ating katiyakan. Kapag ang lahat ay nagbabago, siya ay nanatiling. Kapag ang puso natin ay nangihina, siya ay nagbibigay lakas. At kapag ang mundo ay tila gumuguho sa paligid, siya ang ating hindi, siya ang batong hindi natitinag. Sa ating pagninilay at pakikinig sa mensahe ng The Solid Rock, naway maalala natin na ang tunay na seguridad ay hindi matatagpuan sa yaman, posisyon o kakayahan ng tao, kundi sa ating matibay na ugnayan sa Panginoon. Siya ang pundasyon ng ating pag-asa, ang dahilan ng ating katatagan, at ang sentro ng ating pananampalataya. Naway sa bawat salita at himig, maramdaman natin ang paanyaya ng Diyos na magtiwala, tumindig, at manalig, sapagkat sa Kanya lamang tayo tunay na matatag. Maraming salamat at pagpalain tayong lahat ng Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagninilayan ngayong umaga, mga kapatid, ay matatagpuan sa Kawikaan, Kabanata 29, talatang 23. Ito po ang sinasabi, ay nagtuturo na ang kayabangan o kapalaluan ay nagdadala ng kahihiyan at pagbagsak, samantalang ang mapagpakumbabang diwa ay nagtatamo ng karangalan. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pagsikat ng bagong umaga, kami ay lumalapit sa iyo na may pusong nagpapasalamat. Salamat po sa biyaya ng buhay, sa hiningang aming tinatamasa, at sa mga panibagong pagkakataong makasama ka sa araw na ito. Ang bawat umaga ay paalala na ang iyong awa ay laging bago at ang iyong katapatan
ay hindi nagmamaliw. Panginoong Hesus, habang kami ay nakikinig para sa aming morning devotion, iniaalay namin sa iyo ang aming mga isip at puso. Linisin mo po ang anumang pag-aalala, pagod o alinlangan na dala namin. Buksan mo ang aming isipan upang maunawaan ang iyong mga salita at ihanda mo ang aming puso upang ito'y aming maisabuhay. Turuan mo kaming maging mapagpakumbaba, handang makinig at sabik na matuto. Naway ang bawat talata na aming pagninilayan ay magsilbing ilaw sa aming landas at lakas sa aming mga desisyon sa buong araw. Samahan mo kami sa bawat gawain, sa aming trabaho, sa pag-aaral at pakikisalamuha sa iba. Gawin mo kaming daluyan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at kabutihan. Naway makita sa aming mga salita at kilos ang iyong presensya. Aming nilalapit sa iyo, Diyos, ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Aming mapagpagaling na Diyos, lumalapit po kami sa iyo na may buong pagpakumbaba. Inialay namin sa iyo ang mga may karamdaman, may sakit, ang mga dumaranas ng sakit sa katawan, isipan at damdamin. Hipuin mo po sila, O Diyos, ng iyong mapagpagaling na kamay. Bigyan mo ng lakas ang kanilang katawan, kapayapaan ng kanilang puso at pag-asa ang kanilang kalooban. Kung may kirot at panghihina, ikaw po ang magbigay ginhawa. Kung may pangamba at pangungulila, ikaw po ang maging sandigan. Ipaalala mo sa kanila na hindi sila nag-iisa sapagkat ikaw ay Diyos na laging kasama. Basbasan mo rin po ang mga nag-aalaga at nagmamahal sa kanila. Bigyan mo ng tiyaga, ng lakas at malasakit araw-araw. Naway maghari ang iyong kagalingan at kalooban sa kanilang buhay. Ang lahat ng ito ay aming idinadalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amin ding ipinataas sa inyo, O Diyos, ang aming mga pamilya. Aming mapagmahal na Diyos, maraming salamat po sa biyaya ng pamilya, sa bawat ugnayang pinagbubuklod ng iyong pag-ibig. Basbasan mo po ang aming tahanan ng kapayapaan, pagkakaunawaan at wagas na pagmamahalan. Kung may sugat sa puso, O Diyos, ikaw po ang magpapagaling. Kung may hindi pagkakasundo, ikaw po ang maghilom. Turuan mo kaming magpatawad tulad ng iyong pagpapatawad. Magtiyaga tulad ng iyong pagtiyat at tiyaga. At magmahal ng walang kondisyon. Ingatan mo po ang bawat miyembro ng aming pamilya sa pag-alis at pag-uwi sa trabaho at sa pag-aaral. Naway ikaw ang sentro ng aming tahanan at ng iyong salita ang ilaw sa aming mga desisyon. Amin ding inilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga kapatid na nasa laylayan ng lipunan. Aming mahabaging Diyos, ikaw ang kanlungan ng mga mahihina at pag-asa ng walang tinig sa mundong ito. Inialay po namin sa iyo ang mga nasa laylayan ng lipunan, ang mga dukha, nagugutom, walang tahanan, napabayaan at pinapasan
ang bigat ng kawalan ng katarungan. Yakapin mo po sila, O Diyos, ng iyong habag at pag-ibig. Bigyan mo ng lakas ang kanilang mga nanghihinang katawan. Liwanag ang kanilang mga pusong pinanghihinaan ng loob at pag-asa ang kanilang bukas. Gamitin mo rin po kami bilang mga kasangkapan ng iyong awa upang magbahagi, magmahal, makinig at kumilos para sa katarungan at kapayapaan. Naway manaig ang iyong kaharian sa gitna ng kahirapan at ang iyong kalooban ang magbigay dangal sa bawat buhay. Ang lahat ng ito ay aming idinadalangin sa pangalan ni Jesus na naging tinig ng mga naapi at kaibigan ng mga dukha. Ito ang aming dalangin ng may pananampalataya at pagtitiwala sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong pagninilayan ay may pamagat na ibinababa ang nagmamataas. Yun. Ibinababa ang nagmamataas. Ang kapalaluan ng tao ay magpapababa sa kanya. Ngunit ang may mapagpakumbabang espiritu ay magtatamo ng karangalan. Yan. So ang talatang ito ay parang salamin, no? Parang salamin na inilalapit sa puso natin. Tahimik, pero matalim. Ipinapakita nito ang dalawang landas. Ang landas ng kapalaluan at ang landas ng pagpapakumbaba. Ang kapalaluan, mga kapatid, ay hindi lang simpleng pagiging proud sa sarili. Ito yung pagtingin sa sarili na mas mataas kaysa iba. Yung pakiramdam na hindi na kailangan ng payo. Hindi na kailangang magbago. At palaging tama. Sa umpisa, parang nagbibigay ito ng lakas at kumpiyansa. Pero sa katagalan, mga kapatid, ito pala ang dahilan ng pagbagsak. Bakit? Bakit ang yun ang dahilan? Dahil ang taong mapagmataas ay kadalasang hindi marunong makinig. Hindi marunong umamin ng pagkakamali. At hindi marunong magpakumbaba kapag kailangan. Unti-unti, nawawala ang respeto ng mga tao sa paligid niya. Samantalang ang mapagpakumbabang espiritu, mga kapatid, ay hindi kahinaan. Hindi ito pagiging mahina o walang tiwala sa sarili. Sa totoo lang, mga kapatid, ito ay tanda ng malalim na lakas. Ang taong napagpakumbaba ay handang matuto, handang makinig, at handang itama ang sarili. Siya ang taong hindi kailangang ipagmalaki ang sarili dahil sa kanyang gawa at karakter ang nagsasalita para sa kanya. At sa huli, mga kapatid, siya ang itinataas, hindi dahil ipinilit niya, kundi dahil kusang ibinigay sa kanya ang karangalan. Napakagandang prinsipyo dito, mga kapatid. Ang mundo ay nagtuturo na
itaas mo ang sarili mo para mapansin ka. Di ba? Yun ang mundo eh. Pero, mga kapatid, ito sa pananampalataya, ang salita ng Diyos ang nagtuturo na ibaba mo ang sarili mo at itataas ka sa tamang panahon. Kung iisipin natin, mga kapatid, sa maraming pagkakataon sa buhay, sa ministry, sa trabaho, sa pamilya, madaling mahulog sa bitag ng kapalaluan. Diba? Kapag ang may tagumpay, gusto nating akuin ang kredito. Kapag may papuri, gusto nating marinig ang pangalan natin. Pero kapatid, ayon sa Kawikaan 29, talatang 23, ay paalala na ang tunay na dangal ay hindi hinahabol. Ito ay ipinagkaloob. May mga tanong para sa ating sarili, mga kapatid. Sa mga desisyon mo, inuuna mo ba ang sarili mong imahe o ang katotohanan at kabutihan? Handa ba tayong tumanggap ng correction o pagbabago o pagtatama? Kaya mo bang magpapakumbaba kahit ikaw ang may posisyon o otoridad? Ang pagpapakumbaba, mga kapatid, ay hindi paglimot sa halaga mo, kundi pagkilala na ang lahat ng meron ka ay biyaya. At kapag alam mong biyaya ang lahat, hindi ka magmamataas. Magpapasalamat ka, kapatid. At sa huli, mga kapatid, ang tunay na taas ay hindi nasusukat sa posisyon, sa titulo, o sa papuri ng tao. Nasusukat ito sa lalim ng puso. At ang pusong marunong yumuko sa Diyos ay siyang pusong tunay na itinaas. Kung may bahagi ng buhay mo ngayon, kapatid, na parang sinusubok ang iyong pride, maybe may hindi ka napansin, may pumuna sa iyo, o mas may umangat kaysa sa iyo. Baka ito ang paalala, kapatid. Mas ligtas ang pusong mapagpakumbaba kaysa pusong mapagmataas. Dahil ang taong marunong yumuko ngayon, siya ang itataas bukas. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa mga salitang aming napakinggan ngayon. Salamat sa mensaheng tumino sa aming puso ang pagpapakumbaba. Sa mga paalalang nagbigay liwanag sa aming isipan at sa katotohanang muling nagpapatatag ng aming pananampalataya. Sa bawat salita, naramdaman namin ang iyong presensya, tahimik, ngunit makapangyarihan. Salamat po, Panginoon, dahil sa pamagitan ng iyong salita, kami ay itinuwid, pinalakas, at pinaalalahanan kung sino ka sa aming mga buhay. Kung may bahagi man ng mensaheng humamon sa amin, tulungan mo kaming tanggapin ito ng may pagpapakumbaba. Kung may bahaging nagbibigay ilaw at pag-asa,
Tulungan mo kaming panghawakan iyon sa gitna ng aming mga pagsubok. Huwag mo po kaming hayaang manatili lamang sa aming pandinig. Ang mga salitang ito, itanim mo ito sa aming puso at hayaan mong magbunga sa aming mga gawa, desisyon at pakikitungo sa kapwa. Naway maging buhay ang iyong mensahe sa amin araw-araw. Patuloy mo kaming gabayan at patatagin upang ang aming pamumuhay ay maging patutuo ng iyong kabutihan at katapatan. Sa iyo lamang ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen.